Purihin ng Panginoon sa magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal mga kapatid. At once again, today or tonight is Tuesday. Ito po ang ating JCLG Online Bible Study. At ito ay inyong lingkod. Ako pa rin, si Pastor June Cortez from San Pablo City, Laguna. So, purihin ng Panginoon. Nagmamadali ang gabi. Habol-habol ko yung oras. Alright. Hallelujah. So, meron po tayong topic sa gabi ito. This will be part 1. Ano? Tapos, sa Thursday ay part 2. Okay. Ito po yung true and false assurance of salvation. Ano? Pag-aralan natin yan. Kasi, maraming naliligaw sa mga patungkol sa pag-aaral ng salvation. Maraming mga churches nagtuturo ng mali na paniniwala patungkol sa kaligtasan. No? So, purihin ng Panginoon. Pagpalain po tayo lahat. Let's start mga kapatid. Let's pray. Heavenly Father, marami po salamat Panginoon sa iyo pong biyaya, sa bawat isa sa amin na kami ay nabubuhay sa mundong ito by your grace. At nakakatayo kami by your grace. At kami po ay nakakaunawa ng malalim na bagay ng iyong salita by your grace. At nakapagtuturo, nakapangangaral kami by your grace. Lahat-lahat ay by the grace of God. And we pray, Lord, that may your grace abound towards us, Lord, who believes. Maraming po salamat sa gabi ito. We ask you, Father God, to anoint us with the fresh anointing of wisdom and revelation for the glory of the name of Jesus. Hallelujah. And heal those who are sick right now. Those who hear and receive your words, let them all be healed supernaturally, miraculously, Lord. By the power of your words, your anointed words. Salamat, Panginoon. At patuloy po namin dinadalangin si Sister Maris Guerra na nakarate sa sakit karamdaman na sa ospital, Panginoon, inoperahan. Hiniling po namin, Panginoon, ang ipong biyaya ng pagpagaling at mahabang buhay para sa kanya, Panginoon. You took all our sicknesses and carried all our diseases. And by your wounds, Jesus, by your wounds and by your blood, we are healed. Salamat po, Panginoon, sa kapangyarihan at pagpagaling sa mga anak mo nagkakasakit. Ang hindi magagawa ng tao, magagawa ng Diyos. Ang imposible sa tao, laging posible sa Diyos. At sinabi mo, Panginoon, Mark 9:23, if we can believe, kung kami makapananampalataya, all things can become possible to us who believes. Maraming po salamat, Panginoon. Thank you, Holy Spirit, our teacher tonight. Once again, Lord, we glorify the name of the Lord Jesus Christ. Thank you, Jesus. Amen, amen, and amen. Hallelujah. At salamat po sa walang kamatayang awit ni Pastor Luis Boy Baldomaro, ang ating po matagal ng kaibigan. Let's start our important Bible study. No? So, series po ito, naturo ko ito matagal na sa aming church, pero I believe kailangan ituro natin uli for the sake of those people na hindi pa alam ito. Kasi pag pinag-aralan is about salvation, ang tawag po dyan soteriology. Pag nag-aral ka sa Bible school, meron subject na soteriology, the study of salvation. No? So, ito soteriology, merong mga iba-ibang paniniwala rito. No? Siyempre, ang ating kukunin at paniniwalaan, yung pinakamalapit at eksakto sinasabi, tinuturo ng salita ng Diyos. So, itong soteriology or doctrine of salvation, maraming iba-ibang paniniwala rito. At maraming, dahil sa may kalaliman itong pag-aaral patungkol sa salvation, marami ang mga padami yung mga churches or mga religious na nagiging kulto or nagtuturo ng
heretic doctrine or heretic gospel. No? Marami, kung iisa-isahin natin, no? Merong nagtuturo, ito yung mga hindi ko sinasang-ayunan, no? Na mga katuruan ng iba. Yung kamakailala, siguro mga 3 years ago, itong famous na man of God, nasa almost 50 years na raw siya sa radio ministry. Inalis siya sa radio ministry kasi nagkaroon siya ng ibang doctrine. Napakagaling itong man of God nito eh. No, magaling siya magturo pag tungkol sa Christian living, yung practical living as a Christian, anong gagawin mo. Nagkaroon siya ng doctrine kakaiba, na pinag-iba niya yung si Yahweh at si El Elyon or Elohim ay magkaiba. Si Yahweh daw ay, kumbaga saan ay bad God, the God of darkness, at si Jesus ay the God of light. Kasi sabi ni Jesus, I am the way, I am the light of the world. So, He is the God of light. At si Yahweh naman, one time sinabi niya sa Old Testament, ako, si Yahweh, na nagtatago sa kadiliman. No? Ano yun metaphor yun, figurative word, na dapat maalaman mo kung dapat sanay ka tumingin if it's literal or figurative or if it's a metaphor, no? Siyempre, halimbawa, titingnan mo yung context para malaman mo. Kung ang sinasabi doon nagkasala ang bayan ng Diyos, ang Israel, at sila'y tatawag sa Diyos, hindi pakikinggan ng Diyos, no? Pwede sabihin ng Panginoon ako'y nakakubli sa kadiliman. Ibig sabihin, I will not answer your prayer. Siguro, titingnan mo muna yung context. May mga rules on how to interpret the Bible. So, ayun ang hindi ko nagusto at hindi ko sinang-ayunan. Napaka-dangerous na doctrine yun. At yun ay panahon ng araw. After nila John Calvin, sumulpot itong peke na theologians, ito nagturo ng ganoon. At ngayon, sa modern times natin, pinick up ito ng isang lingkod ng Diyos, ito man of God, na na-deceive siya. At tinuturo niya sa church nila, sa body of Christ. May delikado kasi kilala ito pag pinaniwalaan niya, delikado. Meron namang mga teachings ngayon, like hyper grace, na hindi naniniwala sa repentance. Save na rin tayo, ang ating past, present, and future sin, at kung tayo magkakasala pa, no need to repent kasi lahat ng kasalanan natin ay under the blood of Jesus. Nilinis na ng dugo ng Panginoon. So, totoo yun. Pero half-truth lang yun. Ang hindi totoo yung sinasabi nilang you don't have to repent kapag nakagawa ka ng kasalanan. Bakit? Pag dinital mo, kinausap, tinanong, bakit hindi kayo niniwala sa repent? Sasagot sa'yo, that's only for the Jews. Sa mga Hudyo lang yan. Kaya tanong ko sa kali, yung 7 churches sa Book of Revelation, churches ba yun ng mga Jews? Mga Gentiles yun mga Gentile churches yun sa Asia, bakit? Out of 7 churches, 5 ang pinagre-repent ni Jesus. You better repent or else, pinagalitan ng Panginoon. 2 lang napuri, yung Smyrna at saka Philadelphia. Yun ang mga good churches. And the rest, yung 5 pinagre-repent ng Panginoon. So, kung totoo, na under the New Testament, hindi na dapat mag-repent tayo at yung repentance is only for the Jews. Bakit pinagre-repent ni Jesus? Sabit yun, So, debunk agad yung alang false doctrine. Doon yung makikita, pagka tinapatan mo ng scripture, hindi papasa. Itong mga tao na ito na na-brainwash, kahit tapatan mo ng scripture, ipabasa mo, lagyan mo ng magnifying glass, ilapat mo sa mata niya, ang mas paniniwalaan nila, pinipili, yung kanilang doktrina kaysa sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kagaya ng INC, meron ako nakadiskusyo. Sabi ko, walang personal ito, mga kaibigan, doktrina lang, So, walang magagalit, walang mag-aaway, doktrina lang talaga, So, ang tanong ako'y nangungupo sa kanila, kayo po ba'y naniniwala na ang title na, kasi sa INC, ang paniniwala nila,
si Jesus ay hindi Diyos, tao lang, kagaya natin. No? Kasi sabi ko, si Jesus po, kayo po ba naniniwala na ang buong universe ay nilikha ng Diyos? Yes, sangay sila. Kayo po ba naniniwala tayong tao kaya natin lumikha ng universe? Ay hindi, only God can create the universe. Oh, sabi, huli ka na kaagad. Sabi ko, ganun po ba? Eh, bakit sinabi sa John chapter 1 verse 3 at saka Colossians 1:16 that everything in heavens and on earth, visible and invisible, everything was created by the Lord Jesus Christ. By Him, all things were created. You know? Ang langit, lupa, everything. You know? Colossians 1:16. Eh, si Jesus daw ang lumikha eh. Ako. You know? Eh, wala silang maisagot. Yung isa humirit. Hindi po si Jesus ang tinutukoy dyan. Sino? God the Father. Basahin mo yung context. Ano? Kung nakakaintindi ka, basahin mo yung context from verse 1. Sa verse 1 pala, sinong tinutukoy dyan sa Colossians chapter 1? Hanggang verse 16, hanggang sa matapos yan chapter 1. Sinong tinutukoy dyan? Si Jesus Christ. Hindi ang God the Father. So, ang subject dyan, si Jesus, siya yung importante na subject dyan. Siya yung sinabi na, by Him, everything was created, both in heavens and on earth, visible and invisible. Everything was created for Him and through Him. Okay. No? So, purihin ang Panginoon. Sa mga Jehovah's Witnesses naman, pag sinabi naman, ay sasangayon, ay, yes! Talagang creator si Jesus. Sasabihin nila, yes, si Jesus ay God, pero little God lang. Ang talagang big God, great God, almighty God, ay God the Father at wala nang iba. Iisa lang ang Diyos. Diba? Sabi ko, ganun ba? E di, naniniwala kayo, iisa ang Diyos. Yes, isa lang. Pero naniniwala kayo, si Jesus ay little God. Yes, little God. Ay di, ang inyo palang Diyos manggagawa ng Diyos-Diyosan. Ano? Manggagawa pala ng Diyos-Diyosan. Ang inyong palang Diyos ng Jehovah's Witnesses, ay manggagawa ng Diyos-Diyosan. Kasi kung hindi tunay na Diyos si Jesus at Diyos-Diyosan, o maliit na Diyos, Diyos-Diyosan siya. There's no such thing or such a person or even God na sabihin maliit na Diyos, maliit na lahat. Pag sinabing Diyos, Diyos, walang maliit, walang malaki. Pag sinabing Diyos, the Almighty God, iisa lang ang Diyos. At yun ang malaking Diyos, the Almighty God. Eh kung si Jesus ay pinaniniwalaan ng Diyos, at sinasabi, hindi siya Almighty, at sinasabi niya, siya ay Diyos na nilikha ng Ama para maging Diyos. At yung pagka-Diyos ni Jesus ay iba sa Ama. Little God lang. At ang paniwala nyo, agree kayo na si Jesus ay binigyan ng kapangyarihan ng Ama na lumikha ng lahat ng bagay bilang maliit na Diyos. Aba, sabi ko, saan po sa Bible mababasa na ang Diyos lumikha ng maliit na Diyos? Pangalawa, saan sa Bible mababasa na si Jesus ay maliit na Diyos na binigyan ng Ama ng kapangyarihan to create the universe? Where in the Bible? Kahit isa man lang talata, ipakita nyo. Walang may pakita. So, again, debunk na naman yung kanilang heretic, false, cultic doctrine. See? So, makikita nyo, ang mga kulto at mga heretic doctrine, na-expose yan pagka tinapatan mo ng scriptures. Why? Because scriptures of the Bible or the Word of God is light. Sabi sa Psalms 119, your word is light. Ang salita mo'y liwanag. Kaya sa dilim, pwede ma-deceive ka, nangangapa ka. Alin ba dito yung genuine na pera, Halim ba dito, genuine na bill, hindi mo makita, madilim, nangangapa ka. Siguro ito. Pero pag tinapatan mo ng ilaw, liwanag, ay makikita mo,
halatang halata naman ang print nito, peke naman. So, sa liwanag na-expose. Kaya ganyan yung mga kulto, mga false doctrine. Pag tinapatan mo ng Biblia, na maliwanag, na-expose yung kanilang kadiliman. Na-expose yung kanilang kalukuhan na doktrina. Okay? At again, sa hypergrace, merong naniniwala na walang impyerno. Paniwala nila, walang impyerno. Ano? You don't have to repent at walang impyerno. Abay, kako. Magandang, kung isipin mo, maganda yan, pabor sa tao yung mga ganyang doctrine. Imagine, walang impyerno. Imagine, hindi ka na magre-repent kasi hindi ka pa nagkakasala, pinatawad ka ng Diyos. Ang ganda, pabor sa tao yan. Pero ang tanong, pabor ba sa Diyos? Ang tanong, ang Diyos ba ang gumawa ng ganyang paniniwala? Absolutely no. Yan ay satanic doctrine. You believe that there's no hell, that is satanic doctrine. You believe that we don't have to repent pag nagkasala, that is a satanic, demonic doctrine. Kawawa ang mga membro na mapupunta sa ganyan church. Ngayon may bago sulpot naman yung MAD. Ano yung MAD? Mid-Acts dispensationalist or mid-Acts dispensationalism. Yung mid-Acts meaning sa gitna, sa middle ng Acts, doon itinayo ang church ng Panginoon. Bilangin mo yung chapter, yung pinakagitna ng Acts, doon parang itinayo ang church ng Panginoon. Abay, naku naman, kako. At ang dami nilang paniniwala na malayo sa katotohanan. Alam niyo ba, sa 66 books, sabi nila, binabasa nila lahat, 66 books, pwede basahin. Pero, ang kanilang pinaniniwalaan lang na applicable sa lahat ng 66 books ay yung mga writings ni Apostol Pablo. Yes, the Apostle Paul. Yun lang daw ang karapat-dapat nating i-apply sa buhay natin ngayon. Tayong mga Gentiles, kasi si Paul ay sinabi na apostles to the Gentiles. Sila Peter, si John, si James, ang mga ibang disciples, mga sumulat at nangaral ng salita ng Panginoon, ay lahat daw yan ay para sa mga Jews. Sila ay isinugo ng Panginoon para sa mga Jews at hindi para sa mga Gentiles. No? Sabi ko nga, nung bago umakyat si Jesus sa langit, sa Mark chapter 16, sa Matthew chapter 28, at sa Luke, the last chapter ng Luke, no, bago umakyat si Jesus, bago siya magpaalam, at bago siya bumalik sa langit, bilin siya sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga apostles, sa kanyang mga disciples na sinabi niya, imagine, mga Jews yun. Go into all the world and preach the gospel to all nations. No? O hindi, kasama yung mga Jews na disciples si Jesus at mga apostles na mga ngaral even to the Gentiles. Gentile nation. Kasi sabi Jesus, pumunta kayo sa lahat ng mga bansa. Pag sinabi lahat ng mga bansa, kasama na. Hindi lang Israel, kundi all the nations of the world, all the Gentile nations. Sinong pinapupunta? Yung mga alagad ni Jesus, mga Jews sila. Sabi ko doon sa kakilala kong mid-dispensationalist, Brad, ikaw ba? Yung bang Book of Revelation, tinatanggap nyo? Ay, hindi, kasi sinulat yan ni John Si John, apostle yan para sa mga Jew. Baka ako. Yung Book of Revelation, para kanino yun? That's only for the Jews. Ay, naku, huli ka dyan. Kapatid. Yung 7 churches sa Book of Revelation, mga Jewish church ba yun? Yung 7 churches. Hindi. Mga Gentile churches yun. Sulat yun sa mga Gentile churches, revelations of the Lord Jesus Christ. No? Kaya kung sasabihin mo, si John at yung Book of Revelation, hindi pwede tanggapin tayo sa mga Jew. Sinulat yun sa mga Gentiles. Ano sasabihin mo sa mga Jew? Kita nyo, expose yung kadilima. Alam nyo, nalulungkot ako.
lalo na kung kaibigan ko yung mga kakilala ko, kahit pakitaan mo ng liwanag, mas pipiliin nila na manatili sa dilim. Ang tagal ko na kinausap, sinabihan, bay, nagsawa na ako kasi kahit anong sabihin mo, mas mahal nila ang false, heretic, cultic doctrine na yun kaysa sa sinasabi ng Biblia. Imagine the four gospel ni Jesus, gospel according to Matthew, according to Mark, according to Luke, according to John, nire-reject nila. At yun, for the Jews lang daw. Sabi ko sa kanya, kaibigan ako, yung ba sinabi ni Jesus, you shall love one another as I have loved you. By this shall all men know that you are my disciples if you will love one another. Sinabi yan ni Jesus sa kanyang mga lagad. Yan bang salita niyan applicable sa ating mga Gentiles? Alam niyo, sagot niya, hindi. That's only for the Jews. Naku po, ako. Hindi mo alam na pag pinag-aralan mo for gospel, makikilala mo kung sino si Jesus, kung gaano siya kabait, kung gaano siya maawain, kung paano tinatanggap niya ang mga makasalanan. Tapos iitsapwerahin mo. Nangyari ganito ibinaba niyo si Jesus, itinaas niyo si Paul. Si Paul lang ang pinaniniwalaan nila. Yes. Meron namang isang extremist na Messianic Christian daw sila, pero may ibang klase ito. Hindi lahat ng Messianic Christian ganun Messianic Jew. Hindi lahat ng Messianic Jew ganun. Pero ito, sikat na singer, composer, ang paniniwala, siya daw Messianic Jew. Ang paniniwala niya, baligtad naman. Lahat ng book sa Bible, tinatanggap nila, except yung mga writings ni Paul. At galit siya kay Paul. Si Paul daw ang bumago ng doktrina, na sinabi ron ni Paul na hindi na dapat sundin ang mga kautusan, ang laws, kaya nakasira sa body of Christ, nakagulo, kaya hindi dapat basahin o sundin yung mga sinabi ni Paul. Yun lang, the rest of the books ang dapat tanggapin. Iba naman ito, baligtad ito sa mid-acts dispensationalism. Another na may tama itong, may topak itong doktrina na ito. Kita nyo kung paano ang daming nadideceive ngayon ng mga maling araw. Kaya ako nagpo-focus din ako sa kahit ito ay very basic fundamental doctrine of the Bible, sinisikap natin pag-aralan yung mga pasikot-sikot, mga malalim na bagay para maging expert, master tayo pag ang pinag-usapan ay soteriology. Okay. So ngayon, ito pa yung isa na hanggang ngayon, pagmula, nang galing pa ito kila John Calvin nung panahon ng Reformation, at isa sa mga pangunahin, nag-introduce ito, si John Calvin, na ngayon, si John Calvin, may mga grupo ng church denomination o mga Kristiyano na sabi sila ay Calvinist. At ang doctrine nila, hinangon nila kay John Calvin. Kaya pinangalan sa group nila, Calvinist. Hanggang sa later on, nagkaroon silang doctrine yung tinatawag na tulip. Hindi ko na-explain kung anong tulip. Acronym po yun. Sama-sama na dyan yung irresistible grace, yung kapag ikaw ay napili ng Diyos na maligtas, hindi mo matatakasan ang kaligtasan ng Diyos kahit saan ka pumunta, talagang ikaw ay maliligtas. Kasi isa ka sa napili. Kahit hindi mo pwedeng takbuhan ng kaligtasan. Kasi isa ka sa napili ng Diyos. Parang favorite ka ng Diyos. Hindi ka makakatakas. Ano man mangyari, ikaw ay iingatan ng Diyos at hanggang wakas, ikaw ay ligtas. Kahit pa ikaw ay gumawa kasalanan, ligtas ka pa rin. Naku po, isa pa naman ito Nandun din yung sa tinatawag na limited atonement. Yung L, tulip, limited atonement na si Jesus daw namatay para sa mga few selected people na napili ng Diyos na gusto niyang iligtas mula pa na walang pasimula. Bago pa itayo ang pundasyon ng mundo, bago pa itayo ang creation o ang pundasyon ng creation, may napili na ng mga certain people ang Diyos
na kanyang ililigtas. People who will go to heaven. Ano? How about those people who will go to hell? Sorry na lang, hindi sila napili ng Diyos. Abay, pag sinabi mo, abay, anong klaseng Diyos yan? Namili, may favoritism. That's not the God of the Bible. Ibang klaseng Diyos yan. Hello? Ibang klaseng Diyos yan. The God of the Bible is love. At sinasabi ng Diyos ng Biblia na ang kaligtasan ay para sa lahat. John 3:16, sa laki ng pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao sa buong mundo, ay isinugo niya si Jesus, and whoever, kahit sino man na sumampalataya sa Kanya, maging sino man tao, gaano man kalaki yung kasalanan, whoever believes in Him will not perish but have everlasting life. Kita niyo sinasabi sa Bible? 1 Timothy 2:4, for it is God's desire that all people be saved. Pag tinanong mo yung mga Calvinist, sasabihin nila, yung all people ngayon, those are those selected few people. Yun yung mga elect na napili ng Diyos. Yung all people, yun yung mga elect. Nagkaroon nga sila sariling definition. Sabi ko, ano ba kayo? May sarili dictionary. John 3:16, for God so loved the world. Lahat yan, world. Sabi ko, ba hindi, mali. Yung world yan, those are the elect people of God. Yung world, mga elect people of God, sabi ko, Brad, nagkakamali ka. Ang world, lahat ng sinners of the world. Lahat ng tao sa mundo makasalanan, kaya isinugo si Jesus para sa lahat ng makasalanan. No, yan yung world yan, sa John 3:16, ay mga elect, chosen people of God. Baka ako, saan mo mabasa Bible? Basahan kita ng talata. Sabi mo, yan ay mga elect. O how about 1 John chapter 2, verse 15 and 16? Ano sabi doon? Do not love the world, neither the things that are in the world. For the things of this world, and this world will be destroyed, will perish in the future. No? At ang umiibig sa sanlibutan ay hindi ito sa Ama. Sa diablo yan. Do not love the world. Ang tinutukoy na world doon, the sinful world, all sinners, all yung worldly sinful ways of the world. Yan yung sinasabi ng Diyos. Huwag mong iibigin yan. Huwag ka pupunta sa sanlibutan. Huwag ka magpapahawa. Huwag mong gagawin yung ginagawa ng sanlibutan. Huwag mong gagawin yung ginagawa ng mga sinners of this world. Yun yung tinutukoy sa 1 John chapter 2, verse 15-16. Sapagkat ang mundong ito at ang lahat ng mga makasalanay, sila'y mawawasak, sila'y parurusahan sa future. Do not love the world. O ano nga, sinabi mo, John 3:16, ang world ay mga elect. Saan mo nakuha yung definition na yan, ang world ay elect? No? Ang world ay all the sinners of the world, all people of the world. Walang exemption dyan. O walang exempted dyan. Lahat. See? Kaya napakalaki insulto sa Diyos. Sabihin mo, si Jesus namatay hindi para sa buong mundo, kundi for only few selected people. Sa demonyo yung aral na yan eh. Kaya Satanas yan eh. Si Satanas ang gustong-gusto, inis na inis siya sa ginawa ni Jesus na He died for the whole world. Kaya gumawa siya ng doktrina na pauntiin ko. Palabasin ko na hindi para sa lahat ang pag-ibig ng Diyos, kundi for only few selected people. Kita nyo? Yung mga doctrine of demons na yan, yan po ang iingatan natin, huwag makapasok sa church. At nakakalungkot, ang dami ko pong kaibigan ng mga pastor, mga Pentecostals pa. Nakuha ng Calvinism. They believe in the doctrine of Calvinism. Mga kaibigan, Calvinist, straight talk lang ito. Real talk. I love all Calvinists. I'm praying for all Calvinists na maliwalagan. Ang ayoko yung Calvinism. I hate Calvinism, but I love all Calvinists. Bakit ko hate ang Calvinism? Kinokontra yung sinabi ng Diyos. Binabangga. No? Lahat kinontra na eh. Si Jesus hindi namatay para sa buong mundo. Ang pag-ibig ng Diyos, limited lang, hindi para sa lahat ng tao. No? Ang biyaya ng Diyos, ang kaligtasan, doon lang sa pinili ng Diyos. How about yung pupunta sa hell?
Pag sinabi mo, how about yung pupunta sa hell? Hindi napili. You don't have the right to question God. God is God Almighty. He is a sovereign God. Alam niyang ginagawa niya. Yes, may nakausap ko ganyan. How about yung pupunta sa hell? Hindi ba inibig ng Diyos? Pwede pala Diyos mamili. Hindi pa niya dinamay lahat. Wala tayong karapatan na questionin ang Diyos. Para, i-quote nila, tayo kagaya lang ng isang putik ng magpapalyok na kinortihan sa palyok. sa Isaiah, ginamit to out of context pa. Hallelujah, glory to God sa mga doctrine na yan. So, let's dive into our topic. Napahaba tayo sa introduction. Pero this is very important na talakayin natin yan. Mga iba-ibang doctrine. So, ngayon, tingnan natin yung isa pang yung isang doctrine na sabi nila, once saved, always saved. Actually, nasa Bible ba yun? Actually, wala po eh. Napagtripan lang na gawin yung doctrine na yun, na kapag nasa Panginoon na, wala nang makakaalis sa salvation mo. Bahagi din yan ng tulip eh. Doon din galing sa Reformation sa mga sa Calvinism. Yung once saved, always saved, na ang majority tumanggap sa doctrine na yan ay mga Baptist, mga kapatid natin Baptist. Yes, mga kapatid po natin yan. Maraming mababait at mga banal na mga kapatid ng mga Baptist. Pero I'm sorry to tell you mga kaibigan na yung OSAS, once saved, always saved, is not, in the Bible, it's not from God. That is another doctrine of, demons. Ayoko po saktan yung damdamin nga mga kaibigan, na Baptist. Pero I tell you, prangkahan lang, hindi po sa Diyos yan. Bakit? Ipapahama ka niyan. Ipapahama ka yan. Aalisin niyan yung fear of the Lord sa puso mo. In fact, may mga people who went to hell, na pinakita talaga ng Diyos. I know, mga kapatid na cessationist, hindi nila tatanggapin yung mga testimonies na ganito. Mga people who went to hell, nagkaroon ng experience, near-death experience, nakita nilang hell, nakita nila kung sinong mga nasa hell, nakita nila kung gaano kahirap at gaano kakakilakilabot ang hell, Yung iba naman nagkaroon ng visions. Ang Panginoon, open talagang pinapakita that there's a real horrible place called hell. At alam nyo, ang sinasabi nito mga tao nakarating sa hell, there are many Christians in hell. Sino mga Christians yun? Mga Christians na naging compromisers. Bakit naging compromisers? Akala nila, may ministry sila, pastor sila, evangelist sila, matagal na sila sa pananampalataya, akala nila pwede nilang gawin ang gusto nilang gawin. Namuhay sila sa kasalanan. Naging dishonest sa pera, nagkasala ng adultery, fornication. Meron nga isang kabataan, youth pastor sa isang church sikat siya doon sa church nila. Siguro, gwapo ito. Yung mga magagandang mga kabataan babae, pinagliligawan. Tapos, nag-commit lang siya ng fornication. Masayang-masaya sa buhay niya. Poging-poging dating niya. Kasi youth pastor siya, may dating. May charisma siya, maraming naakit sa kanya. Kasi natungtong silang pulpit. Inabot silang kamata. Akala niya, ligtas pa siya. Kasi may ministry siya, matagal siya manampalataya. Pinagmamalaki niya, maraming humahanga sa kanya. Yun, hanggang ngayon nagsisisi. Nasa hell, hindi na makaalis. Bakit? Sabi ng Panginoon, I'm not the God of fornicators. I'm not the God of adulterers. I'm not the God of dishonest people. I'm not the God of lagi yung sinasabi ng Panginoon. Nawala yung fear of the Lord. Ako rin, ako'y bago manampalataya, mga kapatid. Hindi pa malinaw sa akin masyado ang soteriology or doctrine of salvation. Alam ko, I'm saved. Pero, although hindi ko pinaniwalaan once saved, always saved, alam ko,
we can lose our salvation pag nagpabaya ka. Pero kahit na gano'n, no, kapag minsan nakaka-compromise pa ako sa kabataan ko sa pananampalataya, nakakapag-compromise pa rin ako. No? Anyway, lagi ko sinasabi, pag nagkakasala ko, anyways, hindi ako kayang dalhin ng kasalanan ito sa impyerno. Because God is a good God. Pag magkakasala ko, anyways, mahal ako ng Diyos at hindi ako kayang hilahin sa impyerno ng kasalanan ito. Pero I tell you, kapatid, pinag-iingat tayo ng Panginoon. Yung kaunti-kaunting akala natin pa isa-isang kasalanan, akala natin malinggit na kasalanan. Sa Diyos, para siya maliit o malaking kasalanan, kasalanan pa rin. Yes. Yung ikaw ay nakiapid at yung ikaw ay pumatay ng tao sa harapan ng Diyos, parehong kasalanan yan. Kaya sabi ng salita ng Panginoon, Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Okay. Now, tingnan natin kung ano sinabi ng Bible tungkol dyan sa ang kaligtasan ba nawawala. Meron sinabi ang Biblia eh. Actually, itong talata nito, ang dami nito, babasa lang ako ng ilan. Yung kagaya ng Hebrews 6:4, verse 6. For it is impossible in the case of those who have once been enlightened, imposible daw sa mga tao na minsang naliwanagan and have tasted the heavenly gift, nalasahan niya yung mga kaloob ng kalangitan. Ano yun? Gifts of the Spirit, eternal life, kaloob ng mga heavenly gifts, naranasan niya. And have been made partakers of the Holy Spirit. Nagkaroon pa siya ng Holy Spirit. Nakabahagi siya ng Holy Spirit. Yung iba, ininterpret ito, hindi daw ito Kristiyano. Hindi Kristiyano? Kristiyano lang ang binabahagian ng Holy Spirit. Sabi naman ng iba, that's only for the Jews, not for us who are Gentiles. Ano may sabi sa iyo? Gentiles or Jews, parehong binabahagian ng Holy Spirit kapag siya ay nakay Jesus. So ito, pang-usap nito, mga taong nakay Jesus ito. At nakabahagi sila ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit ba binibigay sa hindi mananampalataya? No way! Ang Holy Spirit binibigay lang sa mga mananampalataya, whether you're a Jew or a Gentile. And verse 5, and have tasted the good word of God. Nakatanggap siya ng word of God. Na-experience na ang katotohanan ng kapangyarihan sa salita ng Diyos and the powers of the age to come. Naranasan yung kapangyarihan ng eternal life, kapangyarihan ng pagiging anak ng Diyos. Na ang future natin ay may kadugtong, may continuation. Sa eternity, we will be with God. Naging partaker ka nung pangako na yun. Yun ang point dito. And then have fallen away. Bumagsak. Pag sinabing fallen away, ito po yung kasalanang apostasy. Ang kasalanan pong apostasy, ibang klase ito. Ito yung total rejection of the truth, total rejection of our Savior. Totally nireject mo ang Savior, totally nireject mo ang katotohanan, pero dati ka na naliwanagan. Gusto mo, bumalik ka sa dati. Ang lakas ng loob nun na gustong bumalik sa dati. Siguro sa isip-isip na, anyways, kahit ako'y lumayo, ligtas na rin pati ako eh. Sino may sabi sa'yo? And then have fallen away. To restore them again to repentance, since they again crucified themselves as Son of God and put Him to open shame. Ang sabi dito, it is impossible. Imposibleng ibalik mo na siya sa kaligtasan. Imposible itong taong ito na kanyang totally nireject ang tagapagligtas, nireject si Jesus, nireject ang katotohanan, nireject ang sinasabi sa salita ng Diyos, pero dati siyang kabahagi at meron pa siyang Holy Spirit.
Now, nireject niya lahat at ngayon siya ay bumalik sa sanlibutan. Sabi dito, hindi mo na pwedeng ibalik para magsisi. Bakit kaya? Kasi hindi yan magsisisi. Totally ibinigay na yan ng Diyos dahil nireject mo ang only Savior of the world. You rejected the truth. Ibibigay ka ng Diyos sa kasinungalingan. Ganyan po ang Panginoon. Nasa Bible po yan. No? May mga talata dyan na pag ayaw mo sa Panginoon, ibibigay ka ng Diyos doon sa gusto mo. Yes, ang Diyos hindi namimilit. Kahit si Adam and Eve, pinili ni Satanas eh. May mga warning na ang Diyos. Instruction, huwag niyong ikakainin ang forbidden fruit of the tree. The tree of knowledge, good and evil. You will surely die. Kahit na may instruction ang Diyos, may warning, pinili ng tao ni Adam and Eve, si Satanas. Pinili lang pag-iwala si Satanas. Hindi sila pinigilan ni Jesus, ng Diyos. Ibinigay sila mismo. Satanas. Ganyan ang Panginoon. Pag ayaw mo sa Kanya, sige, ibibigay ka sa kaaway. Kaya itong taong ito, nireject mo ng katotohanan. Kahit yan ay hikayatin bumalik, hindi na yan makakabalik. Yan yung kasalanan apostasy. Bakit? Ibinigay na siya ng Diyos sa kasinungalingan. And he will suffer the consequences of that rejection or apostasy, kung tawagin. Total rejection. Kaya yung sinabi dito, imposible na papagsisihin. Kasi yung iba naman, kagaya ko nung bago ko nabasa ko ito talaga, natakot ako eh. Ang interpretasyon ko, pagka ako pala nagkasala, doom ako forever. Wala na, hindi na ako pwede mag-repent. Nagkasala uli ako, hindi ako pwede mag-repent. Takot na takot ako. Kaya pinag-aralan ko mabuti kung sino itong tao tinutukoy dito. Ito pala yung nagkasalang apostasy. Ano yung apostasy? Completely, totally, 100%. Iniwan niya ang Panginoon. Iniwan niya ang tagapagligtas. Iniwan niya ang katotohanan. Meron taong ganyan. Kasi ang tao, merong free will. Kung anong gusto niyang piliin, pwedeng mangyari. At kung anong pinili mo, ibibigay ka ng Diyos doon sa pinili mo. Ganyan ang Biblia. Yes, ang tao namimili, pwedeng mamili. Sa Calvinism, ang tao hindi pwedeng mamili. Ang Diyos daw ang namimili. Yes. Sabi ko, Deuteronomy chapter 30, verse 19. Ano sabi doon? Saksi ko, sabi ng Diyos, saksi ko, langit at lupa. No? Naglagay ako sa mundong ito ng blessing and curse, life and death. Now, choose life. Pinapapili ng Diyos ang tao, choose life so that you and your seed, you and your generation may live forever. Ang choice nasa atin, pinapapili ng Diyos. Kagaya sa Joshua chapter 24, yung last chapter, bago mag-close yung book of Joshua, sabi ni Joshua, ganito na lang. No? Sabi ni Joshua, ngayon, sino yung para kay Yahweh sa Panginoon? Yung ayaw, yung gusto sumamba sa Diyos sa libutan, go ahead. Malaya kayong makapamimili. Kung sinong gusto yung paglingkuran. Kung ang Diyos na sa libutan o si Yahweh, bahala kayo. But as for me and my house, we will serve the Lord. Sabi ni Joshua, pero sa ganang akit, ako at ang buong sambayan ko, pinipili namin si Yahweh na siya ang paglingkuran namin. Nung sinabi ni Joshua yon sa bayan ng Diyos, lahat sumama sa kanya. Kami rin, pinipili namin si Yahweh. So, hindi namin paglilingkuran ng Diyos sa libutan. Kita nyo? May kaliyaan pumili ang tao. Sa Calvinism, hindi raw makakapagtungkol daw sa kaligtasan. Manhid. Hindi marunong ang tao, hindi makakalapit ang tao sa Diyos. Hindi kayang piliin ng tao ang Diyos dahil ang tao ay saksakan ng makasalanan. Walang ability, capability na piliin ang Diyos. Sino may sabi sa iyo? Dahil patay daw, at manhid, patay sa kasalanan, hindi raw kailanman pipiliin ng taong patay sa kasalanan ang Diyos. Kaya daw may mga makasalang pumipili kasi napili sila ng Diyos na piliin ang katotohanan.
Ang Diyos daw namimili, hindi ang tao. Kita niyo yung mga paikot-ikot na ganyan. Lilituin ka. Ang dami mga pastor dito sa Pablo na dala niyan Calvinism. Ako nga, akala ko nung araw, okay lang siya. Pero, I think 5 years ago, no, marami kami nakadebate na ganyan. Doon ko naliwanagan, ganito palang klase itong kagrabe at kakanser ang doktrina na ito. Doon ko lang nalaman. Hindi ko alam na ganun pala yung doctrine na yan. Akala hindi binabaliwala. Doon lang sa debate forum ko naintindihan. At dami ko nakadebate na doon ako natuto na halukayin talaga ang scriptures, kung alin ang totoo, kung alin sinabi. Okay, kasi ako, pag sabi-sabi lang, hindi mo ako mapapaniwala. Pero pag sinabi ng Biblia, doon ako sa Biblia maniniwala. Okay. Now, kagaya nito, another scriptures, Hebrews 10, verse 26 and 29, sabi dito, for if we go on sinning willfully, after receiving the knowledge of truth, there no longer remains a sacrifice for sins. Kung tayo ay sasadyain mo na magkasala ka, kahit na ikaw ay nakatanggap, alam mo ang katotohanan, sinasadya mo magkasala ka, wala nang natitirang ibang hain pa para sa kasalanan mo. Verse 27, Hebrews chapter 10, but a terrifying expectation of judgment and the fury of fire which will consume the adversaries. Ang naghihintay daw sa mga nagkakasala na dati nakaalam ng katotohanan, ang naghihintay, pag ikay umalis sa katotohanan, nag-backslide ka, ang naghihintay ay apoy ng kaparusahan. Anyone who has ignored the law of Moses is put to death without mercy on the testimony of 2 or 3 witnesses. Kung yung mga Israelites under the law of Moses, pinaparusahan ng Diyos. No mercy doon sa talagang mga gumawa ng kasalanan, sinadya. Pinarusahan talaga ng Panginoon. Eto, verse 20 now. How much more severe punishment, gaano pa mas matinding kaparusahan do you think He will deserve who has trampled underfoot the Son of God and has regarded as unclean the blood of the covenant by which He was sanctified and has insulted the Spirit of grace. How much more kung daw mga taga-Old Testament, pinarusahan ng Diyos yung mga nagkasala. In fact, naubos nga yun yung generation ni Moses. Ang natira lang, maliliit na bata, in-spare ng Diyos. At yun ang pinalaki ni Joshua at ni Caleb under their leadership at sila yun nakapasa sa promised land. All these old people, panahon ni Moses, under Moses' generation, they all perish in the wilderness. Bakit? Ang titigas ng ulo. Kung yung mga tao ngayon pinarusahan ng Diyos, sabi dito, how much more under the new covenant? Under the new covenant. Yung iba, new covenant is under the grace of God. Hindi tayo mawawala sa kaligtasan. Abuso naman yun. Dito sinasabi, under the new covenant, wag mong bibiruin ang new covenant. Wag mong babaliwalain. Dahil may consequences. Kung yung mga tao sa Old Testament pinasusahan ng Diyos, how much more tayo ng mga taga-New Testament? Yan yung sinasabi dito. Almost lahat ng totoong Bible scholars and theologians agree sa sinasabi ko. Tayo yung tinutukoy dito. Winawarningan tayo. 1 Corinthians chapter 15 verse 2, referring to the gospel of salvation. 1 Corinthians chapter 15. Pagdating sa verse 2, yun daw gospel by which you also are saved. Sa pamagitan ng gospel, kayo naligtas. If merong kondisyon, if you hold firmly to the word which I preach to you, unless you believe in vain. Through the gospel daw, by which you also are saved, through the gospel, naligtas kayo, kung ligtas na tayo, pero may kondisyon, kung panghahawakan nating mahigpit ang katuruan at ang ipinangaral sa atin.
sa Biblia or ipinangaral ni Paul. Maliban daw na manampalataya tayo na walang kabuluhan. Unless na yung ating faith ay fake, unless na tayo ay nanampalataya na sinayang natin, no? Sabi dito, ligtas tayo kung panghahawakan mo ang tinuro ng Diyos, ang kanyang salita. Pero kung tataliwas ka sa kanyang salita, hindi ka maliligtas. Okay. Kaya, napakadami pa eh. So, tayo mga anak ng Diyos, ligtas tayo. But we must walk in the holiness and righteousness of Christ. Yung iba, abuso. Kristiyano na, nabumuhay pa sa laman. Ano sabi sa Hebrews 12:14? Pursue peace with all people and holiness, without which no one will see the Lord. Kung walang kabanalan ang buhay ng Kristiyano, hindi niya makikita ang Diyos. Meaning, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. At yan din ang warning ni Paul sa Galatians chapter 5 verse 19 and 21. Na sabi dito, now the deeds of the flesh are evident, which are sexual immorality, impurity, indecent behavior, idolatry, witchcraft, hostilities, strife, jealousy, outbursts of anger, self-ambition, dissension, faction, envy, drunkenness, cursing, and things like this. At yung iba pang mga kasalanan na kagaya nito, especially rebellion, pride, rebellion, no? Of which I forewarn you, just I have forewarned you, na winarningan ko na kayo, at noon pa winawarningan ko na rin kayo, winarningan ko na kayo, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Ano nga yung sasabihin mo? Ito, sinabi ito sa mga Kristiyano sa Galatia, na huwag kayong mamumuhay sa laman. Huwag kayong gagawa ng ganito mga uri ng kasalanan. Binaybayan ni Paul, at ang gumagawa ng ganitong mga kasalanan, iba pang kasalanan, na hawig nito, ay sinasabi ko sa inyo, warning ko ito noon pa, nang gumagawa ng mga ganitong kasalanan, will not inherit the kingdom of God. Kung akala ko ba, once saved, always saved. Ligtas na yung mga taga-Galatia, di ba? Mga Kristiyano. Once saved, always saved. Bakit sabi dito, pag gumawa kayo ng ganito kasalanan, hindi kayo papasok sa kaharian ng Diyos. Yes, linaw niyan. Ano? Okay. Hebrews 3 verse 12 and 13. See to it, brothers and sisters, that none of you has a sinful, unbelieving heart that turns away from the living God. Mga kapatid, no? Siguraduhin nyo na wala sa inyo, no? Na mayroong makasalanan at nag-aalinlangang puso, no? Na siyang hihiwalay sa buhay na Diyos. Kundi, but encourage one another daily. Magpalakasan kayo sa araw-araw, as long as it is called today. Habang sinasabi na habang yun ay sinasabi ngayon. Ano ngayon? Ngayon ang panahon ng kaligtasan. Ngayon ang panahon ng biyaya. Hindi kayo maligtas. Huwag mong bibiruin nyo. Huwag kang makikipaglaro sa panahon. Seryosin mo ang paglilingkod sa Diyos. So that none of you may be hardened by sin's deceitfulness. No? Pinapayuhan ng author ng Hebrew, itong mga Kristiyano na palagahan yung panahon ngayon. Ngayon, panahon ng kaligtasan. Upang sa gayon, wala sino man sa inyo na ang puso ay patigasin ng kasalanan na nandadaya. No? Huwag mangyari ng puso nyo'y patigasin ng mandarayang kasalanan o ng kasalanan ng daraya. See? Pinag-iingat tayo. So, mga minamahal, ito yung mga talata na nagsasabi na salvation can be lost. No? Kaya meron tinatawag na false assurance of salvation. Yan yung
title natin True and False Assurance. Merong false assurance. Yung false assurance, yung sinabi ng mga tagapagturo na hindi na mga kapatid, mawawala ang kaligtasan natin. Bakit? Sapagkat tayo sa John chapter 10, tayo mga tupa ng Panginoon ay nasa kamay ng Diyos at walang makapag-aalis sa atin sa kamay ng Diyos. Sa ating mga tupa, walang makapag-aalis sa kamay ng Diyos. Inulit pa yun, sa kamay ni Kristo at sa kamay ng Ama. Dalawang kamay nakahawak, wala rin makapag-aalis. Yan ang kino-quote nila na wala daw makapag-aalis ng kaligtasan. Titingnan mo yung context. Sinong tinutukoy doon na hindi makapag-aalis ng kaligtasan? Si Satanas, hindi tayo kayang alisin sa kamay ng Diyos. Bakit? Kasi tayo tupa ng Panginoon. Ano kung tupa? Pag sinabi tupa, nagpapakatupa. No? Ano ang tupa na tinutukoy dito sa John chapter 10 na hindi ka maaalis sa kamay ng Diyos kasi ikay tupa niya? Yung tupa na tinutukoy sa verse 27, John 10:27, My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Meaning, tupa ka ng Panginoon habang ikaw ay dumidinig sa mga sinasabi ng Diyos, habang ikaw ay sumusunod sa Panginoon, at sinusundan mo ang yapak ng iyong pastor, walang makapag-aalis sa iyo sa kamay ng Diyos. In God's protective hands. God will protect you. God will protect your salvation as long that you are a sheep of the Lord. Sino yung tupa? Yung naririnig, dumidinig sa tinig ng Diyos, ibig sabihin, nakikinig sa instruction, sumusunod, at sinusundan ang kanyang pastor. Pero kung ikaw ay hindi tupa, umpisa tupa ka hanggang sa nagkaroon ng ang tawag doon, nag-evolve ka. Imbis na manatili kang tupa, naging tupak. Tinupak ang utak. Lumundag ka sa kamay ng Diyos. Pwede ba yun? Yes. Hindi ka pipilitin lumundag palabas sa kamay ng Diyos kung gugustuhin mo. Kagaya ng ginawa ni Adam and Eve. Umalis sila sa kamay ng Diyos. Nasa kamay ba sila ng Diyos before they committed sin? Yes. Nasa kamay sila ng Diyos. In fact, sa Genesis chapter 3, na sabi ng Panginoon, naramdaman ni Adam na dumari ng Diyos, nagtago sa halamanan, natakot. Adam, Adam, where are you? Lumabas si Adam, nandito ako kasi naramdaman ko, dumating ka. At ako'y natakot. I was afraid. Bakit ka natakot? Ano ba nangyari? Ang gusto ng Diyos mangyari, bumalik. Mag-repent si Adam, bumalik sa Diyos, at aminin ang kasalanan. Ang ginawa ni Adam, imbis na aminin ang kasalanan at magsisi, itinuro yung regalo ng Diyos, si Eve. Itong babaeng binigay mo sa akin, tinukso ako. Pagdating kay Aba, ikaw naman, anong ginawa mo? Ba't tinukso mo ang asawa mo? Itong ahas, tinukso ako. Pagdating sa ahas, wala nang maituro si Satanas na ahas. Nagturo-turoan. Kaya yung pagtuturoan, ano yan? Hindi yan sa Diyos eh. Pagka nagkasala ka, aminin mo na kaagad. No? So, ang tanong, sila ba'y nasa kamay ng Diyos before they committed sin? Absolutely yes. Nasa kamay sila ng Diyos. Ba't sila nawala sa kamay ng Diyos? Kasi ginusto nila na umalis sa kamay ng Diyos sa pamagitan ng pagpili nila kay Satanas at pagpili nila na pakinggan ang sinabi ni Satanas. Kita nyo, mga kapatid, hindi ka pipigilan ng Diyos kung anong gusto mong piliin, mabuti at masama. Because man was created in the image and likeness of God, man became a free moral agent. We are human beings with freedom to choose our destiny. Kalokohan lang yung doktrina na hindi daw tayo makakapanili. Ang Diyos lang ang mamimili. Para kang nabubuhay sa fantasy.
fantasy doctrine yan eh. Para yung mga ginagawa pelikula nila Steven Spielberg yan eh. Walang ganyan sa Bible. Walang ganyan. Okay, alright mga kapatid, hanggang dito na lang. So, pag-usapan natin ang part 2 next week. Ano? Kung kaya natin tapusin ang part 2, kung hindi naman, lagyan natin part 3. So, nagsisimula pa lang tayo sa topic na ito. Pinakita ko lang muna yung mga talata na kukumbinsi sa atin na our salvation can be lost, no? Can be lost. Kasi yan yung isa sa kumakalat na doctrine sa body of Christ. Napakadelikado, no? At compromiser yan, doctrine na yan. Once saved, always compromiser yan. Sabi ni Mary E. Baxter, alam mo yan, 1 month yata siya sa hell, no? Then, nagkaroon siya trauma sa hell. Every evening yata, every evening, diadala siya ng Diyos sa hell to experience hell, to see kung anong naroon sa hell para to testify to the whole world that there's a real horrible place called hell. Yun ang mission niya. Yung assignment niya, naku, nakakatakot yung assignment niya. Hanggang sa na-trauma na siya, takot siya. Para mawala yung traumatic experiences sa hell, dinala naman siya ng Diyos. I think 40 days or 1 month na pabalik-balik na sa heaven. Nakita niya kagandahan, kaaliwas sa heaven. No? Andon nakalma siya. At sabi niya, totoo, there's a real place called hell na napakalayo ng pagkakaiba ng heaven. Heaven is the best place, the most beautiful place na malalaman natin. Excited tayo sa heaven. God bless everyone. So, ingat tayo mga kapatid. Ingat ang ating pamumuhay bilang Kristiyano. Let's walk in the holiness and righteousness of Jesus. Tularan natin si Jesus. My sheep hear my voice and I know them and they follow me. Sabi ni Jesus. Okay, maging tagasunod tayo na. Hanggang dito na lang mga minamahal. Ano? Dito sa ating paksa na true and false assurance of salvation. Meron talagang totoo, true assurance. At talakayin natin yan, ano, yung true assurance of salvation. Ngayong gabi, tinalakay natin yung mga false assurance, ano, yung once saved, always saved. Tinalakay natin yan. At kung ano sinasabi ng talata, yan ba ay agree ang Bible dyan? Ay sinasabi ang mga talata ating binasa, hindi agree na kumukontra sa katotohanan ng salita ng Diyos. So, itong talaga tatalakayin natin 5 keys to assurance of salvation. Dito yung false assurance versus true assurance of salvation. God bless everyone. Maraming po salamat, Panginoon, sa gabi ito, sa pagtuturo mo sa bawat isa amin. At binibigyan mo kami, Panginoon, ng patuloy na godly fear or fear of the Lord na nadidevelop sa aming puso upang kami patuloy na magbigay ng respeto at tunay na pagsamba at tunay na pag-iingat sa buhay naming pananampalataya, sapagkat masyadong very deceiving ang mundong ito, umaakit ng mga tunay na niligtas na, at very deceiving din ang espiritu ng kadiliman na naglalagay ng mga kadiliman sa puso, even those who are already saved, Panginoon. Karamihan nadadaya pa rin. Ingatan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. At Lord, next week, kung loobin mo, matatalakay namin. O next Bible study, matatalakay namin bakit ang mga tao, even those theologians and mga matagal mangaral ay nadadaya pa ng mga false doctrine. Maraming po salamat, and heal those who are sick and strengthen those who are weak and prosper those who are in poverty and bless those people, Lord, who wants to serve you, Lord, faithfully
in the name of the Lord Jesus Christ. Maraming po salamat. And may the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. God bless everyone, mga kapatid. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Ingat po tayo lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Don't forget to like this video. Don't forget to share this video, mga kapatid. God bless you all.